Minahal niya ang pera ng Republika ng Pilipinas, ba't hindi niya ho minahal ang taong bayan? Hindi niya minahal ang ating bansa, mga kaibigan. Muli kong inuulit, ang tanging minahal niya lang ay ang pera ng taong bayan, ang pera ng Republika ng Pilipinas. Ang pinaka-importante sa lahat, pray to the Lord for strength. Dahil lahat yan ay malalampasan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito ang matindi pa din, mga kaibigan. Buhat doon sa kanyang pinagtataguan, itong si Sara Duterte ay bigla hong umutlaw, biglang lumitaw, mga mahal kong taga-subaybay, at mayroon siyang dala-dala na mga imbento na sasabihin sa taong bayan. Nako, ay talagang patindi ng patindiho ito, mga mahal kong taga-subaybay. Kaya huwag po kayong alis. Samahan niyo po ako na unawain, pakinggan, at ibabahagi ko po sa inyo itong matinding revelasyon ngayong araw ng Pasko nitong si Sara Duterte. Kayo na po ang bahalang magbigay ng anumang public opinion dito. Diyan sa comment section kung ano ang inyong buong pangunawa dito ho sa mga sasabihin ni Sara Duterte. Buhat diyan sa kanyang pinagtataguan. Ilang tulong na lang ho, mga kaibigan, ay Pasko na. At alam ko ho na tayo ay abala lahat sa paghahanda ng simple na pagdiriwang na darating na Pasko. Masarap po magunita, magdiwang ng Pasko ng ating mga nasa hapag kainan ay hindi po galing sa ika nga po'y nakaw na pera ng taong bayan, mga kaibigan. Di po ba? Masarap kumain. Kahit ang ulam mo lang ay tuyo, asin, bagoong, at tayo po ay malusog. But ang importanteng mahalaga ang kinain mo at ang pinambili ng pagkain ay hindi po galing sa masama, katulad ng ninakaw na pera ng taong bayan, na katulad din ho nito ng confidential funds na ngayon ho ay lumalabas ayon sa investigasyon ay ninakaw. Bati na, baka tayo kulangin sa oras. Eto na po. Sa lahat ng mga ina at kababaihan. Sa lahat ng mga ina at kababaihan na naaabuso, nagte-terrorize, kinatorment, parati nyo lang lakasan ang inyong loob at parati kayong magdasal sa Diyos ng wisdom, peace, and understanding. And of course, ang pinaka-importante sa lahat, pray to the Lord for strength. Dahil lahat yan ay malalampasan ninyo. Mayroong ilang araw kayo minimorize ito ni Sara Duterte bago humarap at ipakalat, mga kaibigan. Kayo na po ang bahalang magbigay ng anumang public opinion kung ano ang gustong ipunto dito ni Sara Duterte. Ito pa, mga kaibigan. Pagiging matatag lang ang kailangan. Merry Christmas and a Happy New Year sa inyo lahat. Aba, matindi. Mga kaibigan, na kaya sabi ko nga, kayo na ang bahala na magbigay dito kung ano ang inyong pangunawa. Dahil yanong para sa akin ho, based on my own perception ho. Hindi ko lang alam kung ganito rin ang inyong pananaw sa buhay. Kaya hindi ko po hawak ang inyong anumang salubin. Ito'y kaya sinasabi ko na base po sa akin sariling pananaw. Yanong gandang pakinggan at yanong sarap makinig ng mga payo
ng mga katulad ng pagdarasal, ha? Katulad ng mga sinasabi ni Sara Duterte na hindi ko masyadong maintindihan eh. Dahil naintindi ko, kaya lang mahirap po na ika nga po sabihin sa kanya at paniwalaan, kapani-paniwala ang ibig kong sabihin. And one word, ito ang gusto kong iparating. Hindi niya deserve ho na magpayo ng ganyan, mga kaibigan. Dahil madumi na ang kanyang pagkatao, may bahid na ang kanyang pagkatao, na kahit anong sabihin niya, ay hindi na ho kapani-paniwala, mga kaibigan. Bakit pa tayo maniniwala dito, mga kaibigan? Ito ay isang uri at patuloy na pambubudol sa taong bayan na sa pamamagitan ng kanyang mga sinasabing magdasal tayo, ay nambubudol lang ho ito eh. Ha? Nagbabait-baitan, humaharap sa taong bayan sa pamamagitan ng pagpapakalat ng video na yan, waring maamong mukha. Isang maamon tupa. Subalit ang kanyang kaluban ho ay iba ang kanyang tinatakbo ng kanyang pag-iisip. Hindi niya deserve, in one word. Hindi siya kapani-paniwala. Minahal niya ang pera ng Republika ng Pilipinas, ba't hindi niya ho minahal ang taong bayan? Hindi niya minahal ang ating bansa, mga kaibigan. Muli kong inuulit, ang tanging minahal niya lang ay ang pera ng taong bayan, ang pera ng Republika ng Pilipinas. Ganyan ba ang dapat tularan? Ganyan ba ang isang huwaran ng isang matino na Vice Presidente? Bagkos hindi ho. Mga kaibigan, hindi po tayo nanguhusga ng sino man katulad ni Sara Duterte. Nasasabi po natin ito at nababanggit in relation, related ho, sa mga ebidensya na lumalabas tungkol dito sa kanyang mga kinasasangkutan. Kaya nga ho, mayroon siyang impeachment complaint dahil mayroon pong matitibay na ebidensya. Hindi po yan kuro-kuro. Kaya rin po nasasabi ko ito, mga public opinion ko, dahil nagbabate rin po tayo sa matitibay na ebidensya. Kung nasasabi naman natin na itong si Sara Duterte ay minahal ang pera ng taong bayan, minahal ang pera ng Republika ng Pilipinas, hindi minahal ang taong bayan sapagkat nasa kanya ho ang confidential funds na hindi maipaliwanag, at kapag uungkatin at sasabihin kung saan ginastos, ay nagagalit pa ho siya. Isang uri, kaya hindi niya maipaliwanag dahil naibulsa niya na. Yan ang lumalabas sa investigasyon. Pag sinabing binulsa, ay kinuha na po, mga kaibigan. Tapos ngayon, haharap po at magpapakalat ng video na kailangang matatag dahil siya ay inaapi, dahil siya ay tiniterrorize. Yan ang gusto niyang ipunto, na ito ay kanyang malalampasan sa pamamagitan ng mga dasal. Diyos por Santo, Manla Birhen, huwag mong gamitin ang dasal. Ang gamitin mo para malampasan mo ito, Sara Duterte. Kung mayroon kang matibay at matitino na ebidensya na hindi piki, hindi dinoktor, why? Bakit hindi mo ma-present sa tamang dapat pagpresentahan sa anumang investigasyon
na pinapatawag ka at nang sa ganon, malinis ang iyong pangalan. Ay hindi eh. Nagtatago ka pa. Lahat pinagtaguan mo. NBI, pinagtaguan mo din. Sa ibang kaso naman tungkol sa pagbabanta mo sa ating sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pinagtaguan mo din ang lahat ng investigasyon sa confidential funds. Sumisipot ka doon. Ba't iba ang ginagawa nyo? Nagdadrama kayo. 1, 2, 3, camera action. Sige, maghimay-matayan ka. Yan ang training mo sa iyong mga tao. Nako, ay marami pa mga kaibigan dapat ungkatin natin dito. Baka tayo kulangin sa oras. Attend. Diyan ho. Sa mga hearing, kasama itong Attorney Laika at iba pa. But mayroon po siya na mga training diyan. Magpatay-himay-matayan ka. Ganito ang gawin mo. Naging direktor tuloy siya, mga kaibigan. Kaya kapag nandun na sa rurok na tatanungin para hindi matanong ang kanyang mga tauhan, Attorney Laika. Sulaika ba ang birsure? Attorney Sulaika? At least magkatunog. Maghihimay-matayan. Diyos ko po, Rodi. Nako, kinulan tayo sa oras. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Ito po ay isang uri na naman ng pambubudol, mga kaibigan. Patuloy ang pambubudol, mga kaibigan nito. Huwag po tayong magpasindak sa mga ganitong mga mensahe ng isang Sara Duterte. Muli po maraming salamat. Bye-bye. Palakpak.